Yes mga igala mayong hapon karatutarano, welcome din sa itong panag-uban sa Tugtulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, no, I'm back! Charing. Anyways, mga katambayan, no, kumusta man mo dira, no? Anyways, medyo na-busy gid ko, no? Muna iyong na tawag ni nandunggan, no, in the past 2 days, puro replay ang ato ang mga episodes nga ginapadungog, no? But anyways, mga katambayan, nag-judge mong ko dito sa kuan gud, no, sa National School Press Conference dito sa Carcar City, Cebu. Of course, ato ta dito, no, para suportahan ng mga mga kabataan una, no, with regards sa kining pag-kuan, no, strengthen, no, sa campus journalism mga katambayan, no. So usa ko sa kuan dito, no, particularly ako ang event nga gi-judge mao ang kining radio broadcasting and script writing, no, elementary English ha. And na-amaze ko sa mga bata. It's because, na-amaze ko sa mga bata, kay elementary pa lang sila, kabalo na sila mohimo og radio script, no, for a radio broadcast program, no, or a radio news, kuno new sa tawagan ng mga katambayan ng newscast, no, radio newscast program. So amazing, no, and kabalo sila unsaon pagkuan, no. Well, ay uban man gud dugay na sa kuan mga katambayan, no, dugay na sa maong kining industriya, pwede gyapon kabalo yung nato, no, pero ang mga bata grabe, no. I'm really impressed, no, with their kaning kuno skills, no. Di lang ko, tapos ang pinakanindot pag dito, wala lang ko picture kay naman gud mi na separate man gud mi mga katambayan, no, nami sa usa ka school, pero ang mga kuan participants nasa usa ka radio station dito sa Carcar City, Cebu, no. Amazing kayo na at least elementary pa lang sila, no. Wala pa sila naka-experience sila unsa magkuan, no, mag-broadcast sa usa ka radio studio. Anyways, to, no, amot kinsa ka to daw, kay wala man mi kabalo kung say kinsa to mong ipang-rate, no, kay number lang man, wala may nakabutang unsang region to. Anyways, mga katambayan, no, kagahapon pod, no, i-state na lang nako pod, no, July 10, no, before ko ni uli og Davao, hapit sa jud ko sa billeting quarters sa Davao Eagles dito sa Cebu, no, para sa padayon nga palarong pabansa dito, no. Anyways, and with that, no, atong ipakuan, no, akong ipadungog sa inyo, pakita, no, ang nahimo nakong interview with Sir Dodong Atilio, no, with regards sa sitwasyon nila dito, kamusta sila, no, and kato ilahang gina-target karon, no, nga mag number 4 sa maong kuan, no, palaro karong tuigan, no, mo po ni target na yung i-promise ni kuan, no, ni DepEd Region 11 Regional Director Sir Alan Farnazo, no, dito kay VP, no, nga mo pa secretary pa, no, outgo kuan pa man 19 pa man mo kuan si VP Sara. So ayang promise na mag number 4 ang Davao region, no. So mo ni ang kuan natong target, no, sa to mga athletes dito sa Cebu City karong mga takna. Anyways, mga katambayan nato, magdugay na aton nang ipadungog, no, ang aton nahimong interview kang kuan, no, Sir Dodong Atilio, no, ang spokesperson sa Department of Education 11, mga katambayan, no. Paminaw na to.
Yes, mga katambayan no, niya nato kauban nato karon no ang pinakagwapuhan no nga spokesperson sa Department of Education 11 no. Ako yung gidayo diri sa Cebu City no aron pangutan-on ang sitwasyon no diri sa tong katawan ko on ba ko mic para madunggan tong pinakagwapo. Wala lain si Sir Dodong Atilio. Sir, mayong hapon sir, welcome sa to ang nag-uban diri sa to ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Sir, kumusta ang Davao region na delegation sa to ang palarong pambansa? First day pa lang sa dula sa pagkakaroon no, very promising ang ato ang paningkamot. Out of 4 games, we were able to win 3. Ang isa medyo wala tagipalad, but nevertheless maayong showing kini. So we consider this as a very good indikasyon sa musunod pang mga adlaw. Og mga adlaw daghan na kaayong dula nga atong pagasalmutan, and we are hoping also that all of this will really result dito sa realization sa ato ang damgo nga makabot na to tong ikapat nga pwesto para sa 2024 palarong pambansa. So target gid karon is number 4. Wa gyud laing numero kundi kana lang gyud. What if mag number 2 mo? Ay sus, pasalamat kung ihatag sa Ginoo na sa tuwa. Pero kabalumi ang ranks 1 to 3 is really a tough battle, an uphill climb, kanang yung uphill gid kayo. Gumikan kay nasayod kita nga lisod ka ng kabuton pa sa kasamtangan, and what we can really ensure nga kaya namong dulaon is kining rank number 4. Okay. With that sir no, kung too early pa man naingon nato nga makabot na to ang rank number 4, pero sa kwan ba kumusta ang kondisyon sa to ang mga atleta so far after atong kwan pag-abot ni last July 3. July 3. Kumusta ang condition sa mga bata based sa imong mga na-observe during sa inyong pag-abot during the time nga wala pa nagsugod ang palaro? In high spirits man ang tanan no. Ang atong Biliting school, Biliting LGU, ang Biliting barangays nga nakapalibot nini. We heard nga unom ka mga barangays ang naka-unite para ayudahan ang Davao region, ang Davao Eagles. Nagpasalamat min tanan sa ila because gihimo nila ang tanan nila mahimo aron nga matagaan kita og mayong accommodation. Although na limitations gyud actually ana magyud ang realidad no, bisan asa wala magi perfect nga hosting. Ang panawagan ni Regional Director Aaron Farnaso is para sa tanang delegasyon labaw na sa mga atleta nato ug mga coaches nga dili mangita og wala. No? We have to be accepting kung unsay naalang gyud dinha, and do not ask for what is not there. Ayaw pangayo og kanang hotel kind of accommodation kay kabalo man ta nga dili na posible. Even kita naka-host kita nagyud tay limitations pod. So pero ang maayo dinhi nga nagapanghitabo is palingkamutan gayud sa hosts nato nga mahatag ang tanan natong panginahanglan. So kami po dinhi ang Davao Eagles nag-respond kita kung unsay ma-provide sa tuwa. O ginapalingkamutan po nato nga ma-compensate ang effort sa atong mga hosts. Say for example sa tubig, sa kuryente, sa higdaanan, sa tanang mga butang. Pero di mi mangita og unsay wala. Kung unsay naa mo rayamo. Okay. Speaking of accommodation sir, kumusta man ang accommodation nga gihatag sa to sa Cebu City LGU? I would like to respond by saying we are given a home away from home. So siguro hatod pod nga ang komunidad Bisaya, so at home pod kayo ta no. And ang batasan nato parihara pod sa ila ha kay mga Bisaya man ta. So wala kaayoy kalainan gyud. So it's a home away from home. Paningkamutan gyud nila nga mahatag ang tanan natong unsa may pwedeng mahatag nila. How about sa kwan sa to ang health, kumusta ang pag-atiman sa to mga athlete diri, wala ba nagkasakit during the katong training simulation days nila before ang palaro? Doon ay mga concerns like
ubo-ubo, ay mga kalintura ginagmay, pero maayo man po dayon. Ang gipasalamatan lang nato since day one up to this very moment, wala tay kaso sa dengue. Okay, that's Kay naay mga billeting areas kansang mga atleta nagka-dengue. And basta ingana na gani problema ginagayo kay stricto ra ba ang medical team, no? Dili gid nila pa salmoto ng bata kung dili gid health-wise dili ang ayang palihukon pa salmoton. So mo na mo ginaampo nga dili ta maiguana. Kaloy sa Ginoo wa pa gitay kaso pa. So hinaot nga matapos ni palarong pambansa, matapos ni competition wala tay kaso sa dengue. All others na ginagmay sipon, ubo, hatod sa klema siguro. And then pero na okay na po sila. Okay na sila. So makadula na sila, makadula na sila. Ang atong medical team din coupled with the efforts also of the medical team of the host LGU and province, kay naman po yung nagatabang yun sa tuwa, nag-anhiderate, check everybody, is are really kining effective, no? In terms of the delivery of the service. How about sa sir, no? Kakabiin yan ni si Mayor Baste, no? Para kamusta no as the delegation head. Unsay mensahe ni Mayor Baste? Gihagit actually ni Mayor Baste ang mga kabataan nga ipakita kung unsa gyud kahawd ang mga Davaoenos. Giklaro niya when ingon pa siya kung hisgot siya Davaoenos, he is referring to Region 11. Not only kay basig ma-misinterpret kay siya maguna mayor sa Davao, basin og ang interpretation is kutob lang sa mga Davaoenyo nga taga Davao. No, he is actually referring, when he said Davaoenos, he's referring to the entire Region 11. Kay Davao Region man ta, so Davaoenos. And that was clearly emphasized by the mayor. Ay pakita kung unsa ka talented ang Davaoenyo. Kung unsa nga modula ang Davaoenyo nga puno sa disiplina, although naay goal, pero dili kalimtan kung unsa ka disiplinado. O usa dito nga mi tatak gayod Davao na sa itong mga atleta is that he said nga ayaw ninyo kalimti ug unsay rason nga nung napunta ka mo dinhi. Dili tungod sa sports, apan tungod sa edukasyon. Tungod sa education, nakachance ta nga makasalmot sa paugnat sa kusog, ug mao na pinakarason nga dapat dili mawala sa focus. Uskwila gyud og tarong manay hagit ni Mayor Baste sa tuwang mga atleta. Okay. Sir, napailain sa how about the security of our athletes din sa ano? Are they well secured? Safe ba? We are well secured. In fact, ang PNP is mobilizing people 24 hours a day. Napay mga barangay functionaries who are into the security. Napay mga LGU personnel who are into the security aspect. No? So we are very, very much secured. Yeah, aside from that, of course, ang atong security committee po, naman po tayo ito, gina-impose ginato tong strictly ang curfew ng alas 9. Kanang curfew ng alas 9, wag mo lapas na even officials. So kamot na even ikaw? Hasta ako. So pagka alas 9, walay nightlife. Tulog na lang. Anyway, sir, balik ko na itong sa health. No? How about sa ano, nabay, para sa to ang kaning ato ani ginapangutan na during the regional week kaning issue sa kaning food poisoning or kon wala man tay natala ko da. Aloy wala kita na. Kining atong kitchen cabinet, ang tawag naman sila kitchen cabinet. Proven na nato ni sa makadaghan lang palaro sila gyud tong ato ang ginatap. They do not only prepare delicious foods, kay mao magyud nay kanang gikumpirma sa daghang mga atleta. Actually, mga athletes, kung gusto pa nila magbalik-balik sila. Pero, istrikto po ta din kay ginapabantayan na to sa coaches. Nabo na tong istrikto sa timbang, no? So, ang coach, mingon nga, sige, pwede ba ka mabalik? Mo ginatimbang sila. Katotong mga sporting activities nga requirement ang timbang. Sa mga combat sports, diba? Mingon yan, no? And then,
boxing example. So taekwondo ganun mga ingon yan. Di sa contact sports. Contact sports. Pero sir, wala po yung mga reklamo sir nga nagutman or wala kakaon? Wala. Ginasiguro gid na nga tanan. We leave that to the coaches kay sa kadako sa delegasyon ang makatutok yun sa mga atleta, mga coaches nila. So sala gina sa coach kundi kakaon ang kuan ang ihang atleta. Sala na sa coach kung mapas mo yung atleta. Sala sa coach kung ang atleta niya ma-food poison. Sala sa coach kung ang atleta niya dili kakaon on time. Natay gi-impose din hinga stricto kaayo nga policy. Bawal nang magkaon-kaon og street foods. O kanang magpa dool ra ba mo sa kulon ba ya? Anargid mo sa kulon. So dool ra tong mga street foods. Kana pong kuan. Kanang magpa order food panda or delivery. Mga delivery. Gina-hold na to na. Di gina kasulod sa kuan. Di gina kasulod sa quarter. So natay striktong instruction sa ato ang team sa security nga every time na ay mga ingon ni ana gina-hold. Manghila ka mga bata kay nakagasto sila. So we give that to the coaches. Kaya ang coaches mangyud ang ngayon nga magbantay kay kapila naman na sila gipahibalo gibalik-balik sa ilaha nga ang si tawag ani ang mga ingon ni alang pagkaon bawal. Anyways, sir, daghang salamat si mong tayong magihatag na kay kuan sa to ang mga Dabawenyo. Again, sa pagbalik unya. Yeah, manawagan gyud mi ka. First and foremost is that have a happy and safe trip. And unang anhangyo ginako sa Muhammad. Pagtaak nimo sa yuta sa Davao, ihalok mi sa yuta sa Davao. And then continuous tong panawagan namo nga pagampo pagampo para sa tanan namo nga diha karon dinhi, including tong naa sa National Schools Press Con ug National Festival of Talents nga delegasyon nato no. Manghinaot mi nga magahin mo panahon para sa pagampo niya na para sa among safety dinhi, protection. Kaming tanan nga taga Region 11 nga nagsalmot aning tulo ka mga dagkong events dinhi sa Cebu City and duha sa Cebu Province. Sa Cebu. And then ug yan po ninyo kapil nga makabot na totong atong gidamgo. Kay para dili mo gawas nga bakakon si Atilio. Sige ingon nga kaya niya. Dahil so but kidding aside, we are actually requesting for your prayers. Okay. With that, daghang salamat Sir Dong sa time yung gihatag no, and of course no, at least kung dili man ni makuan, dili man ni ma-ere dayon no, pero monto yang panawagan iampo ninyo taas pa ang palarong pambansa. Anyways, mao sa to no atong interview, balik kita man lang sa importante painumdom ning ato si Bianan. Balik kita mga katambayan dito sa itong Tulumanon, no? Anyways, mga katambayan, no? Karong July 26 ba to? July 25 to 26, no? Naipahigayon nga kining tawagan ni Mindanao, no? Traders Fair, Traders Expo, no? Diha sa University of Southeastern Philippines, no? Anyways, mga katambayan, no? It's about time, no? Nga mahimutang aware, no? About this expo. Actually, kaning expo, it's not about teaching skills, no, how to trade, especially sa stocks or uban pa or sa forex, no. Actually, ang ang tumong aning Mindanao Traders Forum mga katambayan, kay gusto lang nato no itudo na ang financial literacy, that's the basic, no. Gusto itudo una ang basic, no. Og unsa ang mga nagunang issue karon with regards to finances, no? Isa sa mga nagkakuan din na is kaning balik-balik na ni kanang mga scams, no? Mo ginauna no nga dali ra kay ta mo tuo, nga pag imuhang 1,000 imo na tong 5,000, no? So sulod sa usa ka bulan, hoy asa ka makitaan na nga 400% ang kuan tubo niya 1 month lang. It's just what you call that good, it's good to be true. Too good to be true.
too good to be true kayo na siya nga kung ano, butang. And then pag abot sa bangko mo di pa ta mo tuo, ato pang i-bash, no? Although namang gi ko nga mas dako mas gamay-gamay gid ang interest rate sa bangko. No, pero guaranteed nga di gid mawala imong kwarta unless mag-bankrupt sila. O naputay laing mga kwan po, no. Anyways, pwede mo attend rin, no. Inyo lang kuan ang ilang Facebook page na dito ang link, no, kung gusto mo mo-appeal sa aning Mindanao Traders Expo. Anyways, no, alang sa dugang impormasyon nga angay ninyong masayran about this event, no, sa Mindanao Traders Fair, atong paminawon, no, ang isa sa mga organizers aning event, walay lain si Sir Joseph Lejarde mga katambayan. Paminaw nato. So, ano po yung meron doon sa Mindanao Traders Expo? So, in that 2-day event, marami po tayong matututunan about sa financial markets. Okay, so makita na to dito sa event is yung mga real life na practitioners. Kagaya po yung mga nagtitrade sa stock market, sa crypto, sa forex, and iba sa mga mutual fund. So, doon po sa 2-day event na yon, okay, maintindihan pa natin ano ba yung meron dito sa sa stock market, ano yung tinitrade dyan, ano mga strategy at saka how it works. Okay, yan din. Saka aside po dun sa financial markets, hindi lang siya aside sa trading lang. Lahat po ng pertaining sa finance industry is kauban dito. So yung mag-lecture about the financial literacy, okay, hindi lang naman aside sa trading yan, about sa financial literacy din, pati yung sa other stuff din, may mga exhibition din po doon regarding sa mga brokers, sa mga company, ano ba yung titignan natin sa mga latest trend. Okay, yan yung part ng Mindanao Traders Expo. And dagdag ko rin po doon, hindi lang po doon sa aside sa may mga speakers din sa event sa Mindanao Traders Expo, meron tayong may mga pasabog din po tayong mga speakers na abangan. Kasi ang akala nila sa Mindanao Traders Expo is all about trading lang. Ito lang, buy and sell lang tayo sa financial market. Meron din tayong mga bigatin din mga speakers na abangan doon. Kasi syempre ngayon, di ba, kung naalala niyo po, no, way back 2019, nauso po yung mga scam, okay? Di ba, yung mga guaranteed return na di naman totoo. Okay, so we invited din, aside sa speaker doon, from government agency din, doon po sa PNP Anti-Cybercrime, kasi doon din natin yun din po sila magsalita din po sila doon all about paano ba natin kontrahin, di ba, yung mga scam at hindi tayo mabiktima ng mga grabe mga online rampant na scams ngayon. Ituturo din yun sa Mindanao Traders Expo din na event. And syempre, dagdag ko rin po, aside din, di ba, uso ang scam ngayon, in-invite din namin ng isang regional director po, NTC regional director, to discuss in connection naman yung regarding sa scam din sa online world. Kasi ngayon, we are in the digital world na tayo. So, marami ding scam sa online. So, yan din po yung mga invite namin mga speakers regarding sa Mindanao Traders Expo po. Ilan po. Okay, ang venue po sa Mindanao Traders Expo is dito po sa University of Southeastern Philippines, USEP. So, doon lang po siya sa heart of city sa Davao. Okay, and yung registration po is free. Mayroon po silang pipila pa na registration link po doon sa sa Facebook page po. Okay. At saka po doon sa matututunan nila sa Mindanao Traders Expo, no? Kasi halo-halo po yung topics doon about sa financial literacy. Basta importante po, mag-ready lang sila ng mga notebooks. Kasi maganda po sa event na yon, meron po tayong yung networking of communication, yung makahalubilo tayo ng mga real life na mga practitioners, si mga mentors, si mga matatalino po, no? Yung mga experts sa field sa financial markets, kagaya po sa crypto, sa stock market, sa mutual fund, sa forex trading, and other part of financial literacy, tapos sa financial planning po. Yun. Last na lang, dugay na nga problema sa Pilipinas nga dili gyud ingon ana ka edukado ang mga kabataan towards investing, trading, tungod kay wala sa na-incorporate sa subject sa Department of Education. Now sa inyong group, uban na abay certain action like coordinating with the DepEd nga i-incorporate sa dapat kasi murag ang mga Pilipino
na kuan siya na exercise ang huna ang mindset ng mga empleyado ug dili magnegosyo. Yes po sir, no, ang ganda po ng tanong mo po kasi yan din po yung na-vision ng ng organizer natin sa Mindanao Traders Expo kay Sir Maxines, yan, shout out po. Kasi sabihin ko na rin po yung vision niya, bakit nabuo itong Mindanao Traders Expo. Kaya di ba kung naalala niyo po nung last 2019, di ba nauso yung mga scam. Di ba lahat na sa alphabet meron si letter A, si letter K, si letter P, si letter R, lahat na lang sa alphabet merong pangalan sa scam, di ba? So, ano ang ginaingon nila? Asa daw gikan ang kwarta. Di ba, ang kwarta, mao nakapayot sila sa una, kay tungol daw sa trading, which is dili mao. Kay sa trading manggod, wala tang ginatawag na guaranteed return. Sa lahat po yan, kahit sa school ko po, no, sa Ateneo, sa AIM, tinuturo kasi doon yung sustainability sa negosyo. Walang kumpanya na muhatag og dako ka return na per day. Kay unsay may tabo sa company ana, mabankrupt. Kung dako ilang ihatag per day. Yun yung tinuod sa financial market. Okay? Yun yung diyan sa negosyo. Para sustainable yan, there's no such thing as a fixed return. At saka po, nakabase yung return sa market, yung ginansya sa market, depende kung ano ipakita sa atin, ano yung ibigay sa atin ng market. Kung ang market ay maganda yung dagan karon, okay, maganda yung galaw ng market, yun ang natin yan. And ang problema kasi karon, di ba sa ato mga Pinoy, wala tayong financial literacy. Kaya yun yung gusto ng organizer sa Mindanao Traders Expo para yung kumuatin dito, makabalo sila. Ano ba yung right way to manage my money? How to manage my finances? Saan ko ba ilalagay? Kasi syempre, di ba, ang mindset ng mga Pinoy, kapag nakahuman og eskwela, manarbaho, employment mindset, diri, ginatudluan ka, ano yung other perspective? Ano ba yung mga career path opportunities when I want to trade or invest in the financial market? So kung dire, dito sa sa event na ito, ang vision kasi ni Sir Max, what if in the long run, ang Davao City maging siya, educational center in the Philippines? Kay kasagaran magod ng mga nasa spotlight, mga na-highlight na mga hawd, mga expert na traders is nasa Manila. What if yung mga daghan mga hawd diri, mga experts diri sa Mindanao, dili kayo siya na-highlight? Mauna buo itong Mindanao Traders Expo para yung mga experts sa field na to, like sa stock market, sa financial planning, financial literacy, na from Mindanao is ma-highlight dun sa 2-day event. Yun yung ina-expect din natin na mangyari po, no? Okay? And dun po sa na yan, sa 2-day event na yan, maganda kay may storya nimo ang mga naga-practice job diri na taga proud Mindanaon. Yan. And po, no, at abangan po natin dun sa 2-day event sa Mindanao Traders Expo. Dito po yan sa USEP po. Yan. So, kung naalala po last year, meron na kaming Mindanao Traders Expo. So ang venue kasi ng last year medyo malayo, sa may bandang Tibungko. But ngayon, nilipat namin sa USEP dito sa downtown, at least sentro po, no. As of the moment kasi, ito po yung pinopromote talaga namin as the organizer din, na yung market sa cryptocurrency, sa forex, and the stock market here in the Philippines kasi, hindi pa siya gaano kalaki. Like, pa lang siya, nag-umpisa pa lang yung market about the crypto and the stock market pati forex. Kasi kadalasan kasi ng mga investor talaga ngayon, nasa traditional businesses pa tayo, like real estate, mga businesses, mga wholesalers, more on the traditional style talaga. Like ngayon, no, like we're projecting then, like in the long run, kaming mga millennials, pati mga Gen Z, na mga investor din, not in Davao City, but in the whole Philippines, na mag-participate sa financial market. As the statistics kasi sa Philippines, na nasa 2% pa lang of the whole population here in the Philippines na talagang financial literate na nag-invest na sa financial market like the stock market. So imagine, konti pa lang po noon. So we are aiming, yun din ang vision namin na dumami yung mag-participate sa financial market. Yun ang target ng Mindanao Traders Expo this month po. What kind of group are you targeting in Davao City? Like marami po, no, meron kaming mga groups din sa cryptocurrency kagaya ng Davao DeFi Community. So
tinuturo nila yung regarding sa Web3 na nature. Sa about crypto naman yon. Sa stock market, meron din tayong grupo sa stocks, yung mga colleagues ko dyan sa First Metrosec, grupo naman yun, all about the stock market naman din. Sila, yun din sila, mga resource speaker din po yun, no, sa Mindanao Traders Expo. But are you also eyeing the millennials, or what kind of market are you, or investors are you targeting in Davao City to go into cryptocurrency? So marami po kaming mga target din ng mga investor na sa cryptocurrency, kasi ang nature kasi ni cryptocurrency more on millennials like us. Yun yung tira-target namin. What specific millennials lang? Millennials to Gen Z yung edad namin. Actually po, nag-invite din kami ng mga schools to collaborate with the Mindanao Traders Expo this month. Lalo na yung alma mater ko po, no, Philippine Women's College of Davao, yung mga financial management, BSBA na students, yun yung tira-target namin. And actually nga, meron kaming, campus tour by Friday with them. So no MSEs, no MSMEs, no professionals, no businessmen, only millennials. Kasama rin po doon yung mga businessman din, mga MSME. Kasi po sa cryptocurrency, hindi naman nakapertain na sa student lang. Everyone is invited, everyone is targeted doon pa doon. Thank you. Thank you. Okay, in short, wala tayo labot. Wala tayo labot na kaya. Wala na rin yung Gen Z. Okay. Walay labot ang mga senior citizen. Senior high school pwede kayo. Di ba, Joseph? Di ba, senior high school pwede. Opo, dagdag ko rin po, no? Kumbaga, wala po ditong age limit din sa cryptocurrency. As long as meron ka pong dedication at ganahan juga na matunan ng cryptocurrency, forex trading, stock market, and all, wala po problema. Tanan ta pwede. Yes, mga igala mo kato no, ang pahayag ni Sir Joseph Liharde. No, unta na kung na mo time, pwede mo kuan lagi. Pwede mo gyud mo appeal. Pwede mo appeal sa maong libre, walay bayad ang maong event. Anyways, mga katambayan mo kato naglangkob sa ato ang tulumanong karon adlaw, hangtod sunod pohon. Daghang salamat og mayong hapon kanatong tanan, mabuhay ang bagong Pilipinas.